Boss, ibebenta ko po ang kidney ko. Ay, nga pala. Pati konya ko, ibebenta ko na rin. Sigurado ka ba, binata? Sa loob ng 6 na buwan, ang dami mo nang nabenta. Sigurado po ako. Para mailigtas ang kapatid ko. Sulit yan. Sarge. Mga 100,000, sapat na siguro. Gumawa siya ng kasinungalingan tungkol sa kanyang kapatid na may malubhang sakit, para lang makalikom ng pondo para sa job change ceremony bukas. Kailangan niyang maging job changer sa lalong madaling panahon. Ito lang ang paraan para maprotektahan niya ang sarili. Yelin, bakit ka nandito? Baka naman, kumuha kang job changeloan, di ba? Ikaw talaga. Hay, laban lang. Life type na trabaho. A level poultry farmer. Huwag kang mawala ng pag-asa. Walang trabahong walang kwenta. Opo, salamat po, Principal. Ang susunod. Ito ay isang level na trabaho. Zhujni combat type na trabaho. Level fire mage. Zhujni, sumama ka sa akin. Teacher Wang, ikaw na ang magpatuloy. Magpatuloy ang job change ceremony. Ang susunod, Yilin. Isa na namang kakaibang pangitain. Ang swerte naman ng taong to, kahit may utang, nakakuha pa rin ng level. Ito yata ang unang beses na nangyari yan. Bakit ako level lang? Mabilis, Teacher Wang, tingnan mo si Yelin. Sige. Yilin. Combat type na profesyon. Level. Forbidden Spellcaster. Level forbidden spellcaster. Ayos, ayos, ayos. Teka lang. Mantra Master. Praise Master. Wala na yan. Okay lang din naman para sa survival. Bagay talaga sa kanya ang profesyong yan. Hindi siya dapat nag-job change. Sayang buhay. Ano naman ang kakialam ko doon? Hindi ako namamatay. Forbidden Spellcaster. Endless Spell. Ito ang tinatawag na propesyon. World-ending Thunder. Hari ng mga kidlat. Hindi ako papayag. Huwag masyadong mag-alala. Nasa tao ang gawa. Hindi talaga abot ng 25. Karamihan ganoon. Ang galing. Yelin, sumama ka sa akin. Zhujni, nandito ka rin. Mabuti. Huwag na tayong magsayang ng oras. Alam nyo naman siguro kung bakit ko kayo pinatawag, di ba? Kayo ang pag-asa na ating paaralan. Napakahalaga ng Secret Realm bukas. Subukan ninyong umabot ng level 10 pataas.
Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-solo. Huwag ninyong bigin ang aking pag-asa. Wala akong problema. Pero paano si Yelin? Ibig mong sabihin, Hayaan mo akong makipagtiyam sa kanya. Ako na ang bahala sa mga mababang level na halimaw. Tapos siya na ang bahala sa mga matataas na level. Mas magiging mabilis ang proseso. may punto ka. Yelin, ano sa tingin mo? Mas gusto ko pa ring mag-solo. Kung gayon, mag-solo ka. Ito ang tulong pinansyal ko para sa inyo. Salamat, Principal. Yelin. Mas maraming laban ang Forbidden Spellcaster. Mas mabilis ang pagkaubos ng buhay. Salamat sa pag-alala. Mag-team na lang sana. Hindi ba yan si SSS Yilin? Padaan, uwi na ako. Uwi sa inuupahan mo sa lumang kalye. Magmakaawa ka sa akin. Bibigyan kita ng trabaho. Ang swerte mo, magiging bodyguard ka sa G Corporation. Hindi mo pa ba pasasalamatan si Young Master G? Huwag kang sumobra. Mabuti lang ang intensyon ko. Aano ko naman siya inaapi? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Forbidden Spell. World-Ending Thunder. Nabaliw ka na ba? Tulungan mo ako. Hilahin mo ako. Forbidden Spell. World-Ending Thunder. Forbidden Spell. World-Ending Thunder. Yelin, tigilan mo na yan. Principal. Ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ako ang bahala rito. Jelinyu, tumayo ka. Humingi ka kagad ng tawad kay Yelin. Yelin, nagkamali ako. Patawad, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Yelin, tingnan mo to. Principal, tinatanggap ko na ang tawad niya. Jilingyu, tandaan mo, mas gugustuhin kong mamatay kaysa mapahiya. Opo, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi na po ako mangmamaliit ng iba. Principal, mauna na po ako. Wala talagang utak. Kaunting pang insulto lang, handa nang isugal ang buhay. Isa siyang ganap na mangmaw. Ang ganitong tao, hindi magtatagal. Ang pagbabayad ng isang maliit na bahagi ng bituka ay maaring makakuha ng ordinaryong kulo. Ang pagbabayad ng panto ay maaring makuha ng Gi-Water Yin Thunder. Ang kapalit ng isang puso ay ang Life-Death Purple Thunder. Kung ganoon, ang pinakamalakas na Chaos God Thunder, baka kailangan kong isakripisyo ang buong buhay ko. Kaya pala forbidden spell ito. Ipaghiganti mo ako. Kailangan mong pausahan ang taong iyon. Sa harap ng buong eskwelahan, inahiya niya ako. Kailangan ko pa siyang luhuran at humingi ng tawad. Hindi ko matanggap ito. Lingyu, ikaw ang nag-iisang anak ko. Maraming beses na kitang tinuruan na ang isang negosyante ay dapat marunong magtimbang ng benepisyo at panganib. Tanong ko sa'yo, kung ipapadala ko ang mga tao para ayusin siya, anong benepisyo ang makukuha natin kung magtagumpay tayo? Paano kung mabigo tayo? Lubusan nating kagalitan ang isang level forbidden spellcaster. Kapag lumakas siya, hindi mahirap para sa kanya na hilahin pababa ang buong pamilyang G. Kaya, mataas ang panganib at walang kita sa bagay na ito. Dati,
Kaya ito ngayusin ng mga ordinaryong tao. Pero ngayon hindi. Naiintindihan mo ba? Sa susunod, iwasan ko na si Yilin. Hindi. Hindi mo lang siya dapat iwasan. Sa katunayan, dapat mo siyang sundan. Dapat kang sumunod sa kanya. Bakit? Ang ganitong uri ng tao ay walang masyadong utak. Pero sobrang mahalaga sa kanya ang reputasyon. Ang Young Master G ang magiging alalay niya. Hindi pa ba sapat yun para sa reputasyon? Basta maging mabuting alalay ka, siya ang magiging proteksyon mo. Ang mang-api sa alalay niya, hindi ba't parang sinasampal mo na rin siya? Mawalan lang ng kaunting reputasyon, makakakuha ka na ng Forbidden Spellcaster na kakampi. Naiintindihan ko, Pa. Tandaan mo, mahalaga sa kanya ang reputasyon at mahirap siya. Iyan ang pinakamahalaga. Yilin. Dinalhan kita ng almusal. Gusto mo akong lasunin? Naku, hindi po. Tingnan mo. Ngayon, naniniwala ka na? Binigay na sa'yo, bakit hindi mo pa kaini? Ano kaya ang pakay ng taong to? Ikaw ang nagpamulat sa akin. Hindi lang parang talagang kinamaan. Diretsohin mo na, ano ang gusto mo? Gusto ko po kayong maging kuya ko. Ako ang magiging kuya mo. Seryoso po ako. Gusto ko pong matuto sa inyo para lumakas. Makatuwiran naman ang tuition fee, di ba? Naman. Ano ang account number? Magdadala ka muna ng 20 milyon. 20 milyon. Kung walang pera, wag na lang. Hintayin mo ako. Tatawagan ko si Papa para magpadala ng pera. Ay nakakainis. Isang SSS lang ang kailangan, pero dalawa lang ang dumating. Nakakainis, di ba? Bakit hindi kayo nagsasalita? Alam na. Nakalimutan kong patayin ang gas, alis na ako. Magre-retiro na ako sa susunod na taon. May oras ka pa para sumama sa akin. Hindi na, salamat. Mayabang at mapagmataas. Kung gusto mong mamatay ng maaga, walang makakapigil sa'yo. Random teleportation ba to? Mabuti na rin. Nag-alala pa ako, paano ako makakalayo sa iba? Level isa na pink leopard cat. Forbidden spell, world-ending thunder. Napatay ang isang level isa demonic beast. 10 experience points lang. Emmy, 900 10 experience points lang. Kailangan kong kumatay ng 100 points lang. level, isa demonic beast, para lang umakyat sa level 2. Masyadong mabagal ang ganitong paraan. Lahat ng skills ko ay forbidden spells. Siguro, pwede kong subukang lumalim pa sa gubat na to. Forbidden spell, world-ending thunder. Mag-ingat sa paggamit ng skill na ito. Forbidden spell, burning samsara. Napakalakas na forbidden spell. Sa ilalim ng burning samsara. Kahit level 10 na demonic beast pa ang dumating, mahirap pa ring makayanan ang buong lakas ng world-ending thunder ko, di ba? Sa loob ng 5 minuto, ganito na ako kabilis tumanda. Kung ayaw kong mabuking, ang forbidden spell na burning samsara ay kailangan kong itigil pagkatapos ng 1 minuto.
Forbidden Spell, Burning Samsara. Forbidden Spell, World-Ending Thunder. Ang Novice Secret Realm ay puno nga ng panganib. Ang sarap ng ganitong pagsubok. Forbidden Spell, Karma Fire Incineration. Sa King Cheng, bukod sa akin, wala namang ibang level fire element related na propsyon. Paano nagkaroon ganito kalakas na fire element fluctuation? Baka naman may lumabas na fire type na kayamanan? Tao pala ang gumawang ingay na yan. Ang fire element fluctuation na yan, mukhang hindi ako malalampasan. Tunay ngang amoy karma fire, ayon sa alamat. Pero bakit mayroon pa rin kakaibang amoy? Ang Kingling ay puno nga ng mga nakatagong talento. Hintayin mo lang, ako, si Zhigeni, ay tiyak na hahanapin ka. Yelin? Bakit ikaw? Matagal ko nang sinabi sa'yo, ang Forbidden Spellcaster ay napakalakas. Pero hindi ito angkop para sa solo hunting. Huli na para magsisi ka ngayon. Wala nang silbi ang pagpapanggap. Wala na akong oras para makipag-team sa'yo. Umalis ka, may gagawin pa ako. Sige, umalis ka na. Sige, ingat ka. Teka, may itatanong ako sa'yo. May nakita ka bang dumaan dito? Napaka-powerful ng taong yon. At napakahusay sa paggamit ng fire element. Malamang ay hawak niya ang Karma Fire. Karma Fire. Nakita ko. Isang napakagwapong lalaki. Doon siya dumaan. Salamat. Level Wallow Exotic Beast, Dragon Blood Behemoth. Ang duwag na to. Explosive Flame Pale. Ano? Maraming salamat sa pagliligtas mo, kaibigan. Ano po ang pangalan ninyo? Ling Ye na lang. Ling ng madaling araw, Ye ng gabi. Lingye. Lingye. Anong school ka? Niligtas mo ako. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Huwag kang sumunod. Mas maraming malalakas na demonic beast sa unahan. Hindi mo pa kayang puntahan ang lugar na yon. At saka, iminumungkahi kong isuot mo muna ang damit mo. Lingye, hintayin mo ako. Abutan ko rin ang bilis mo. Balang araw ay, tatayo ako sa tabi mo ng buong dangal. Lingye, tatandaan kita.
Magkita tayo ulit pagkatapos ng Novice Secret Realm. Di ako magpapatalo sa'yo. Sa ganitong paraan, malamang di ko na kailangang mag-alala na guluhin pa ako ng babaeng yon. Sa susunod naming pagkikita, malamang di na niya ako papansinin. Tumulong lang naman ako. Nakaiwas pa sa gulo. Level 4 na rin sa wakas. Tignan ko nga ang sitwasyon ko. Tingnan natin ang bagong Forbidden Spell. Grabe, ang labo naman nito. Akala ko may malupit na darating. Teka, hindi ito walang kwentang skill. Isa itong God Tier skill. May palusot na ako mula ngayon. Lalabas na siguro sila ngayon. Huling araw na kasi. Nga bossing. Magandang umaga po. Tagal ko kayong di nakita, sobrang miss ko kayo. Tabi nga diyan. Di naman tayo close. Nagkita lang tayo ilang araw ang nakalipas. Anong tagal nang hindi nakikita pinagsasabi mo? Sabi nga nila ang isang araw na di nagkita, parang 3 taon na. Kaya kung bibilangin, mahigit 1 dekada na tayong di nakikita. Nga pala, paano nyo nalaman? Nasa school namin mayroong 2 rank ngayong taon? Hindi ibig sabihin na mataas ang job class mo, sigurado ng panalo ka. Kahit mas mababa ka ng 3 level, kaya mo ring bumawi. Kung propesyon lang ang pagbabasehan, ano pa ang labanan? Dati pa, may mga taong nadadaig dahil sa level. Ang record ng King Cheng ay 11 T level pa rin hanggang ngayon. Ang estudyante ni Principal Su, sa inyo yan, di ba? Tama. Mahalaga ang talento. Mahalaga rin ang pagsisika. Ang batang yan ay nasa level 65 na ngayon. Ha! Naniniwala ako sa aking estudyante. Hindi lang sa King Cheng mayroon kayong Old Gao, may rank job changer sa high school. Homp, tingnan lang natin. Ang mga prinsipal ay may magandang libangan. Maaari ba akong sumama sa inyong kasiyahan? Sino yan? Ah, si Marzuch pala. Maupo po kayo. Bilisan nyo, paupuin nyo siya. Masyado namang magalang ang mga prinsipal. Nandito lang ako para tingnan ang aking Zuchni. Si Marzuch ay mapagmahal sa anak. Hindi naman siguro kayo binigyan ng problema ni Zuchni, di ba? Hindi. Siya ang ipinagmamalaki ng King Cheng High School. Aano may lumabas ngayon? Papa, Bakit ang bilis mong lumabas? masyadong nakakainip sa loob, kaya lumabas na lang ako ng maaga. Masyadong nakakainip kaya lumabas ka na? Anong level ka na? 12. Zuchni, estudyant. Magaling ang ginawa mo. Bakit ka lumabas ng maaga? Sabi ko na nga masyadong nakakainip. Talaga ba yan? Eh, Papa, magagawa ko bang lokohin ka? Kakaiba, hindi naman malamig dito. Bakit bigla akong bumahing? Hayaan na, mas mahalaga ang trabaho. Hindi kaya, iniiwasan talaga nila ako. Pero kailangan nyo pa ring makatakas, di ba? Forbidden Spell, Burning Samsara. Forbidden Spell. Dance of the Instant.
Kaya pala. Forbidden Spell, World-Ending Thunder. Linya. Nasaan ka ba talaga? Yelin, Lumabas ako nang dumating ang oras. May problema ba doon? huwag mo akong kausapin. Lumayo ka sa akin. Nandidiri ako sa'yo. May saki. Yelin, kaibigan. Sa wakas, lumabas ka na rin. Anong level mo na? Level 16 na? Ayos. Teka lang. Level 16 na? Hindi man lang kumurap ang mga mata niya. $120,000 experience. Kung level 10 demonic beast ang bibilangin. Kailangan ng 1,200 na demonic beast. Average 172 per day. More than 7 per hour. Ano nangyari yan? Magaling, Yelin. Ikaw ang ipinagmamalaki ng Qingcheng High School. Anong kakaiba sa level 16 na? Isa siyang forbidden spellcaster. Hindi ba normal lang na mabilis siyang mag-level up kung gumagamit siyang forbidden spells nang walang pakialam sa buhay niya? Tama. Forbidden spellcaster pala siya. Kaya pala, ipinagpapalit ang buhay para sa lakas. Sino ba ang hindi bibilis? Sa ganitong pag-level up, baka hindi siya umabot ng 20 taong gulang. Ipinagpapalit ang buhay para sa walang kwentang reputasyon. Ang tanga talaga. Hayaan na lang natin siyang magpakitang gilas ng ilang araw. Yilin, kaibigan. Bakit mo pa ginagawa yan? Pinapa-level up ka ni Gao Zenshan. Ipinapahamak ka niya para sa karangalan. Ikaw, huwag ka magsalita ng kung ano-ano. Ako ay isang guro. Paano ko ipapahamak ang isang estudyante? Tanungin mo si Yilin, hindi ba? Hindi ako naniniwala na walang nag-udyok sa kanya. Ito ay paninirang puri. Yilin, sabihin mo ang totoo. Walang kumilit sa akin. Kusa kong ginawa ang pag-level up. Naniniwala ka ba sa sarili mong sinasabi?
Kung naging forbidden spellcaster ka, ano ang pipiliin mo? Ano ang pipiliin mo? Mabuhay ng matagal pero walang saysay. O sumikat sa isang igla. Pipiliin ko ang huli. Mas gugustuhin kong maging bayani kahit isang minuto lang. Malaki ang ambisyon. Siya ang una. Hindi bababa si Lingye sa kanya. Sino si Lingyi? Siya ang tunay na henyo. Gusto ko siyang makita. Ako si Zuj Kensing. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Salamat, alis na ako. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Huwag kalimutan, may college entrance exam sa 3 araw. Anong nangyari, Nine? Nasaan ang henyo na sinasabi mo? Dad, pati ikaw hindi naniniwala sa akin? Totoo sa Lingye. At tiniligtas niya ako. Kaya pala maaga kang lumabas. Baka si Yilin si Lingyi. Dad, huwag mong insultuhin si Lingye. Walang karapatan si Yelin. Tumakbo siya nang makita niya ang Dragon Blood Behemoth. Si Lingye ay napakahusay sa pagkontrol ng apoy. At may karma fire pa siya. Hindi alam ni Yelin ang mga ito. Kung siya nga, tatanggapin ko. Talaga? Siguro. Ikaw ako si Manager Wang. Haha, pasensya na. Malayo kasi ang nilakad ko, pinagpawisan ako. May kailangan ka ba? Gusto kitang kunin para sa isang commercial. Ang bayad sa commercial ay 500,000. Kung maganda ang resulta ng college entrance exam mo, aabot ng 3 milyon. Maghanap tayo ng lugar para kumain habang nag-uusap. Seg. Halika, bilisan mo, bumaba ka na sa sasakyan. Ang sarap ng pagkain dito. Yelin, medyo nakakatawa ka rin, ha? Tara, pasok na tayo. Yelin, dahan-dahan lang sa pagkain, huwag kang magmadali. Kung kulang, order pa tayo. Salamat, salamat. Ang bait mo talaga. Mabait naman talaga ako.
Masarap ba? Yelin. Masarap. Hindi ka ba nahihilo? Parang medyo. Hihe, ang dali namang maloko. Hoy boss, ayos na ang lahat. Nainom na ang taong ito. Magaling. Pero boss, bata pa siya. Hindi ba masyadong malaki ang peligro kung isasama natin siya dito? May mga bagay na mas mabuting hindi mo nalang alam. Lumabas ka. Walang sinuman ang lalapit hanggat hindi ko sinasabi. Masusunod, boss. Ang mga buto at ang enerhiya na ito. Bawat bahagi ay puno ng lakas. Bumalik na. Nararamdaman ko. Lahat ay bumalik na. Ang mga bagay na ibinenta ng batang ito noon, alagang bumalik at lumaki. Kung makukuha ko ang sikreto ng self-regeneration na ito. Sa panahong iyon, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang luluhod at magmamakaawa sa akin. Kung talagang makukuha mo, syempre, susuportahan ka nila. Sino yan? Gising ka na. Paano nangyari yan? Dapat ay, huwag mo nang itanong yan. Paano mo ako nahana? Kapag nahuli na kita, saka ko ipapaliwanag ng dahan-dahan. Bata, sumuko ka na lang ng maayos. Forbidden spell. Burning samsara. Forbidden spell. Surging spear. Anong nangyayari? Ano to? Impossible. Hindi ito possible. Level 16 na ka lang. Ako ay level 20. Anong klaseng halimaw ka ba talaga, Seg? Ngayon, pwede na tayong mag-usap ng maayos. Sabihin mo sa akin, ilan ang nakakaalam na ang mga organ ko ay kayang mag-regenerate? Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kung patuloy kang magpapalamig, magiging inutil ka. Huwag mong inumin ang saa na yan, may pampatulog din yan. Bakit? Bakit walang epekto sa iyo ang pampatulog? Gusto mong malaman? Ikaw muna ang magsabi sa akin, ilan ang nakakaalam. Ako lang. Nang makita kitang nagbenta ng 2 bato at kornea mo noon, naisip kong dalhin ka rito. Para kunin ang lahat ng natitirang kapakipakinabang na organ mo. Pero hindi ko inakala na kahit bulag ka, nakakagalaw ka pa rin sa black market. Kaya inimbestigahan kita. Nang malaman kong ulila ka, saka ko lang ginawa ang planong dalhin ka rito. Ikaw lang talaga ang nakakaalam. Parang niloloko mo ako. Dahil gusto kong solohin ang siketong ito. Kaya wala akong sinabihan. Ang mga tauhan ko, alam lang na ikaw ay kidnapin. Hindi nila alam kung para saan. Sige na. Dapat sabihin mo na sa akin. Oh, gusto mong ikwento ko sa iyo? O sa taong nasa likod mo? Sino ang nasa likod mo? Haha, patayin mo na lang ako. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ako lang ang mamamatay. Pero kung sasabihin ko sa'yo, ang pamilya ko ang magdurusa ayon sa gusto mo. Forbidden spell, Necro Return. Boss,
Sige, hulihin niyo ang batang yan. Forbidden Spell. Karma Fire Incineration. Ah. Ikaw, bakit ka nagising? Salamat sa'yo, nagising ako. Teka, may tanong ako sa'yo. Sino ang nasa likod ninyo? Ayaw mong sabihin, di ba? Demonsyo ka. Kaya siya ang susunod. Pwede mo na bang sabihin ngayon? Ang nasa likod, hindi mo kayang kalabanin. Pinapayuhan kitang umalis na. Hindi yan mahalaga. Pero kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Sasabihin ko. Ang nasa likod, boss, ay siya. Kensen, ang hari ng underground ng Qingcheng. Kensen. Bakit parang pamilyar ang pangalang yan? Pamilyar. Kagagaling lang niyang mapili bilang isa sa 10 natatanging pilantropo ng Qingcheng. Lumabas siya sa T. Nasabi ko na lahat ng alam ko. Umalis ka na. Ang espada ni Yilin ay hindi pumapatay ng duwag. Salamat. Teka. Bakit kuya? May cash ka ba? Ibigay mo sa akin lahat. Meron. Totoo, hindi pumapatay ng duwag ang espada ni Yilin. Pero, hindi sinasadya, maunong din ako ng Forbidden Spell. Forbidden Spell. Burning Samsara Forbidden Spell. Karma Fire Incineration. Ah. Tapos na. Kumilos na ako. Boss, sa wakas nakabalik ka na. Nag-apply ako sa tatay ko, may 20 milyon, pero huwag ka nang magsalita pa. Pera lang yan, maliit na bagay. Kinikilala na kitang alalay ko. Tara, sa bahay nyo. Ah, talaga boss? Ikaw ang boss ko. Umuwi ka na sa akin. Hahaha. Bakit walang balita kay Zihu? Ang tagal nang nanghuhuli ng high school student. Hindi pa rin tapos. Kalahating oras na ang nakalipas, hindi na siya makontak. Pagdating ng mga pinadala namin, ang farm na yon ay nasunog na at naging abo. Sa tindi ng apoy, gawa yan ng isang job changer. Asilin, ang estudyante sa high school, 5 minuto lang ang nakalipas, sinundo ni Jilin Yu ng G Corporation. Ang G Corporation, may anino pa rin sila sa likod nito. Ano kaya ang sikreto na tinatago ng estudyante sa high school na si Yilin? Kahit ang G Corporation ay nakikialam na, mukhang matagal na akong hindi kumikilos. Kahit ang isang G Corporation ay nangahas na kalabanin ako, panahon na para malaman ng lahat sa Qingcheng kung sino ang walang hanggang hari ng underground world ng Qingcheng. Magandang gabi, Yang Mastriye. Boss, nagustuhan mo ba? May nagustuhan ka ba? Sabihin mo lang sa akin. Ito. At ito. 3 lang ang sapat na. Hindi. Huwag itong 3. Ang lahat ng iba pa, dalhin mo sa kwarto ko. Sige na, niloloko lang kita. Bigyan mo lang ako ng lugar na matutulugan. Sage, ayusin ko, boss.
Yung Master Ye, gising ka na? Maghilamos ka na. Yung Master Ye, anong nangyari sa'yo? Nanaginip ka bang masama? Huwag na, ako na lang ang gagawa. Boss, kumusta? Komportable ka ba sa tirahan? Ayos lang. Siege, ayos yan. Para na, kumain muna tayo. Magandang tanghali po, Yang Master J, Yang Master Ye. Boss, upo ka na po agad. Yung Master Ye, gising na po kayo. Maghilamos po kayo. Yung Master Ye, anong nangyari sa inyo? Nanaginip po ba kayong masama? Huwag na, ako na lang. Boss, kumusta? Komportable ka ba sa tirahan? Ayos lang. Siege, ayos yan. Para na, kumain muna tayo. Magandang tanghali po, Yang Master J, Yang Master Ye. Boss, upo ka na po agad. Boss, upo ka. Hindi ba masarap? Masarap naman to. Naggataka lang ako. Yemie, masasanay ka rin. Nagbabayad ako, kaya dapat lang napagsilbihan nila ako. Natural lang yan. Ito, boss. Pagsilbihan ka nila at palitan ng damit mo. Mamaya, pupunta tayo sa auction house dinner. Dinner? Ayoko, ayoko. Maligayang pagdating, yung Master Ye, sa banyo. Boss. Bakit? Wala. Sa tingin ko, ang dinner na ito, kailangan pa rin nating puntahan. Boss, marami tayong magagandang bagay ngayong gabi. Kasama na ang mga gamit, skills, at kung ano-ano pa. At itong mga magagandang bagay na to, meron naman taon-taon bago ang college entrance exam, hindi lang alam ng mga ordinaryong tao. Ang mga matatanda nila, magkakasama sa isang circle. Kami namang mga bata, sa isa pang circle. Tara na, punta tayo doon. Ayos lang. Gawin mo lang ang ginagawa mo. Huwag mo akong intindihin. Boss, baka gusto mong kumain na lang tayo mamaya. Ipakilala ko muna sa iyo ang mga kaibigan ko. Huwag kang magmadali, hintayin mo muna akong mabusog. Boss, pag-uwi mo, anong gusto mong kainin? Ipapagawa ko sa mga tao ko, okay ba? Huwag ka munang kumain. Forbidden spell. Ayos na, boss. Kumain ka lang, kumain ka lang. Yelin! Ikaw nga, bakit ka nandito? Baka naman, palihim kang pumasok para makakain ng libre, di ba? Nini, sino siya? Sino siya? Emye. Isang duwag lang siya. Naalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo tungkol kay Lingye na nagligtas sa akin? Naalala ko. Sabi mo, kontrolado niya ang Karma Fire.
Sobrang lakas niya. Pagkapasok pa lang sa Novice Secret Realm, sa unang gabi pa lang, tinalo niya agad ang isang level 8 demonic beast sa isang atake. Bago ko nakilala si Lingye, siya ang una kong nakita. Hindi mahina ang lakas ng taong yan. Kung nakipagtulungan lang siya sa akin noon, para kalabanin ang level 8 Dragon Blood Behemoth, hindi sana ako napilitang mapunta sa bingit ng kamatayan. Pero ang taong yan, sobrang takot mamatay. Iniwan niya lang ako at tumakbo. Pero likas sa tao ang umiwas sa panganib. Kahit natakot nga siyang mamatay, hindi naman siguro dapat kang magalit ng ganyan, di ba? Liu Yanwei, kaninong panig ka ba talaga? Sayo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako napilitang mapunta sa bingit ng kamatayan ng Dragon Blood Behemoth. At hindi ko sana nakita si Lingye ng ganoon kagulo. Tiningnan ako ni Lingye bilang pabigat. Ito ang direktang dahilan kung bakit hindi ko pa rin nahahanap ang balita tungkol kay Lingye. Sa tingin mo, dapat ba akong magalit? Dapat kang magalit. Kung ako yan, magagalit din ako. Sige na. Kung galit ka, huwag na nating tingnan siya. Para hindi ka na mainis. Tara, punta tayo doon. Pangit ng equipment. Hindi pwedeng basta-basta gamitin ang forbidden spell. Kailangan mag-isip ng paraan. Ito si boss ko, si Yilin. Yang Master G, nagbiro ka lang, di ba? Siya ang boss mo. Hulaan nyo, anong level ng boss ko? Ilang level? Gaano? Level 16 na. SS pa. Siya ang number 1 sa Secret Realm. Sa college entrance trial. Kaya mo ba? Level 7 lang ako. Hindi sigurado. Kung makalabas sa labas ng lungsod, sasamahan kita mag-level up. Bawal lumabas sa labas ng lungsod sa loob ng 3 araw. Nasa labas ng lungsod naman ang portal. Boss, ibig mong sabihin. Level 16 na ako. Kayang-kaya kitang protektahan sa malapit na lugar sa labas. Sayang, wala akong equipment. Madali lang ang equipment. Natatakot ako, baka hindi safe. Isang tawag na boss, habang buhay na boss. Kung may panganib, ako ang unang hahara. Pagka-level up pa ng ilang beses, malapit na ang top university. Boss, Sa auction ngayong gabi, kahit ano ang gusto mo, bibilhin ko. Yan ang hinihintay kong sabihin mo. Huwag kang mag-alala. Abutin natin ang level 10. Kapag umangat tayo ng ilang level, mas mapapalapit tayo sa pinakamataas na universidad. Boss, hintayin mo muna ako. Kailangan ko munang kausapin ang tatay ko tungkol dito. Boss, huwag kang mag-alala. ayos na. Ang kagamitan na gusto mo ngayong gabi, sisiguraduhin kong makukuha mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si King, ang auctioneer para sa auction gala ngayong gabi. Sa ngalan ng Zhenbao's High Auction House, malugod ko kayong tinatanggap. Naway ngayong gabi, makuha ninyo ang mga item na inyong ninanais. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tulad ng mga nakaraang taon, meron tayong 100 item na i-auction ngayong taon. Ang unang 50 item ay skill scrolls. Ang huling 50 item ay kagamitan. Ngayon, ipapakita na natin ang ating unang item. Ang unang item ay isang epic grade skill scroll. Isang fire type skill, angkop para sa mga mage type na profesyon. Ang panimulang presyo ay 500,000. Ang bawat pagtaas ng bid ay hindi bababa sa 10,000. 500,000, 550,000. Tatlong milyon. Binabati ko po si Amarjuj para makuha ang epic skill scroll. Ngayon, ipapakita namin ang aming pangalawang item. Isang skill sa espada. Angkop para sa mga profesyon na may kinalaman sa espada.
Animulang presyo, 100,000. Ang bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 10,000. Rare grade skill scroll. Susunod ay ang auction ng kagamitan. Sa mga hindi nakakuhang scroll, huwag mawalan ng pag-asa. Ang unang kagamitan ngayong gabi ay ipapakita na. Mga Ginoo, tingnan ninyo. Ang ika-51 item. Rare grade na kagamitan, ang Yellow Dragon Rui Ring. Nagpapataas ng 30 sa mental attributes. May kasamang passive skill. Animulang presyo, 8 milyon. Isa. Siyam na milyon. 200,000. 10 milyon. 12 milyon. limang milyon. Labingalong milyon. Labingalong milyon, isang beses. Labingalong milyon, 2 beses. Labingalong milyon, 3 beses. Binabati natin ang GCT Group. 20 milyon. MR Kensen. Ano po bang nagawa kong masama sa inyo? MRG. Auction po ito. Kung sino ang pinakamataas ang bid, siya ang makakakuha. Nagustuhan ko rin ang singsing na yan. Bawal ba? ₱21 milyon. 22 milyon. Ano po bang nagawa ng Lee Corporation sa inyo? Pakilinaw naman po. Linawin. Ginalaw mo ang tao ko. Hinayaan mo pa akong magsalita na malinaw. Isang lalaking may paninindigan. Ikaw ay isang digmaan festival, ako ay handang tanggapin. Inapangakuan ko na sisirain ko ang lahat ng iyong ari-arian. Dahil hindi naging mabuting halimbawa si Yulin Cheng kay Ming Xiao. Dahil si Yumo Yuan Tu ay si Xiao Mingping. Sumunod na lang tayo sa mga patakaran ng pagbili sa pamamagitan ng pagbid. 200,000. Ah, Ilaw, ilaw, ilaw. 200,000. Deal. Anong trip ni Kensen? Kailan ko ba siya ginalaw? Tulungan mo ako. May gustong gumalaw sa'yo. Hindi ko siya mahanap ngayon. Hindi mahalaga kung sinaktan niya ang isang tao. Ang mahalaga, siya ang nagdedesisyon. Gusto niyang maging negosyante. Para makuha ang G Corporation, mayroon na siyang handang pasukan. Yilin, salamat po. Tito, itinuturing ko rin po kayong ama. Kung hindi ka mag-atubili, sa pamilyang G ka na tumira. Sage po, Tito. Kunin mo na yan. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Salamat po, Tito. Sisiguraduhin kong makakapasok si Linyu sa isang prestihiyosong paaralan. Parang pamilya na tayo. Sabihin mo lang kung may nagustuhan ka.
Para sa huling item, pumili ka ng makakapagligtas sa buhay mo. Ang soft armor na panghuli ay bagay na bagay sa iyo. Tito J, ibigay na lang po kay Linyo ang soft armor na yan. Hindi ko kailangan. Matagal nang may ganoon si Lingyu. Gusto mo ba yung bracelet? Hindi rin. Gusto ko yung espada. Ha, espada. Boss, forbidden spellcaster ka, di ba? Bakit mo kailangan ng espada? Mayroon akong forbidden spell na nangangailangan ng espada. Magandang espada. Linyu, mauna na kayo. Sige po, pe. Tara na, boss. Ano ba ang gustong pamilyang G sa kanya? At gumagastos silang ganoon kalaki? Nini, may balita ba tungkol kay Linya? Nasaan siya? Sabihin mo na. May sulat mula sa Investigation Bureau. May kinalaman sa sunog sa syudad. Isang farm sa labas ng syudad, kagagaling lang na lubusang nasunog. May bakas ng karma fire sa pinangyarihan. Gustong Investigation Bureau na makipagtulungan ka. Pumapatay si Linye. Imposible. Iniligtas niya ako. Dalhin mo ako sa pinangyarihan. Talagang may karma fire dito. Salamat sa inyong pagod. Halika rito. Yung nasa Secret Realm, si Linye, kayang gumamit ng Karma Fire. Tama ba? Mahahanap mo ba siya? Ako rin, matagal ko na siyang hinahanap. Kilala mo ba si Elin? Kilala ko. Isang taong takot mamatay. Pinaghihinalaan namin na si Elin si Linye. Huwag kang magbirong ganyan. Tumakas si Yelin sa harap ko. Hindi rin siya gumagamit ng Karma Fire. Sigurado ka ba dyan? Nakita ko si Linye sa personal. Miss Vuj, may iba pa bang lead? Wala na. Lahat ng nasa unahan ay totoo. Mali yan. May iba pa siyang alam. Sige, salamat. Pwede ka nang umalis. Kung hindi si Yelin si Linye, mapuputol ang linyang ito. May ilang katotohanan na hindi kailangang malaman ngayon. Wait, bilis. Baka malapit ko nang mahanap si Linye. Ha? Bakit hindi mo sinabi kay Investigator Huang kanina? Si Linye ay sangkot sa dosenang buhay. Siguradong may dahilan siya. Kailangan ko siyang hanapin at tanungin muna. Nini, parang masyado kang love-struck ka. Huwag kang mag-alala, kung si Linye ay talagang mapanganib, hindi ko siya poprotektahan. Huwag kang magsalitang ganyan. Paano naman ako magiging love-struck?
Nini, paano mo ba siya hahanapin? Sensitibo ako sa amoying fire element. Ang mahinang amoy na iniwan karma fire, nararamdaman ko pa rin. Ang amoy ng karma fire ay dito nawala. Mukhang ito ang bahay ni Lingye. Weiwei, hindi naman siguro kumalat ang make-up ko, di ba? Wala namang maganda. Mabuti naman, mabuti naman. Lingye, nasa bahay ka ba? Lingye? Papasok na ako. Dito pala siya nakatira. Kaya pala ang lamig niya lagi. Hindi siya magiging ganoon nang walang dahilan. Boss, may alam akong lugar kung saan mo pwedeng subukan ang bagong gamit mo. Saan? Sa Job Changers Guild. Mayroon silang mga training booth doon na pwedeng gamitin ng mga job changer para sa praktikal na pagsasanay. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Gusto niyo po bang magpraktikal na pagsasanay? Hindi ako, ang boss ko po. Sige po. Maaari niyo po bang sabihin ang inyong level? Sige po. Ayusin ko po para sa inyo. Angko para sa mga training room na mas mababa sa level 20. Ang presyo po ay 200,000 bawat oras. Pwede bang ayusin? Angko para sa mas mababa sa level 4 na po. Naman po, Pero angko po, ang training room na mas mababa sa level 4 na po. Ang presyo po ay umaabot na. sa 800,000 bawat oras. Okay lang, gusto ko yung mas mababa sa level 4 na po. Handa na po ang inyong training room. Sumunod po kayo sa akin. Hintayin mo na lang ako sa labas. Baka masaktan pa kita. Boss, okay lang. Mag-ensayo ka lang mag-isa. Hihintayin kita sa labas. Sige. Gusto niyo po bang kasama sa pag-ensayo? Hindi na, hayaan mo na lang akong mag-isa. Sige po, sana maging masaya ang inyong pag-ensayo. Lifespan blade technique, isang hiwa. Mababawasan ng isang taon ang buhay ko. Subukan ko munang humiwa ng 100 beses. Forbidden spell, burning samsara. Forbidden spell, lifespan blade technique. Ang galing ng espada. Ang bilis niyo naman pong lumabas. Wala pang 1 oras. Pero sisingilin pa rin po kayo ng 1 oras. Alam ko yan. Hindi ko naman siguro kailangang bayaran kung may nasira ako. Di ba? Sir, nagbibiro po kayo. Imposibleng singilin po namin kayo. Mabuti kung ganun, alis na ako. Sabi ko na nga ba? Teka. Diyos ko, bakit nawala lahat ng dumi? Ang lamig ng panahon. Uminom tayo ng mainit para uminit ang katawan. Naririnig mo ba yung ingay daon? Hangin lang siguro. Ang emo naman. Hindi, kailangan kong tingnan para makasiguro.
Tabakshoy, nasaan ka? Sa talaga ang sumira ng lahat. May nakapasok. Boss G, may nakapasok po sa labas. Umalis na po kayo. Ano? Boss G, takbo na po kayo. Si Aole. Boss G, umalis na po kayo. Hindi ka ba natatakot sa kahihinatnan nito? Ang landas na ito ay ibinigay sa akin ni Boss G. Wala akong pinagsisisihan, napakagandang katapatan ng amo at alipin. Ako, si Kensen, ay lubos na gumagalang sa mga taong tapat at may prinsipyo. Hindi ka magtatagumpay. Kensen. Gumamit ng baril laban sa isang job changer. Anong klaseng tanga ka? Sa susunod mong buhay, tandaan mo, huwag mong kalabanin si Kensen. Nagpapaka-low profile lang ako, hindi patay. Ano? Nakatakas silang dalawa. Mga walang kwenta. Boss J. Binabati kita. Ang anak mo at si Yelin ay napakabilis tumakbo. Maaari ka pang mabuhay ng mas matagal. Hinding-hindi. Dalhin siya. Mas mabuting maghanda ka sa mental. Boss, ano po ang sinasabi niyo? Boss. Hindi ba tayo naligaw? Parang hindi ito ang bahay namin. Pa. Nasaan ka, pa? Kensen, papatayin kita. Umalis ka. Huwag mo akong pigilan. Buhay pa si Tito G ngayon, dahil sa iyo, hindi ka pa nahuhuli ni Kensen. Maniniwala ka ba? Kapag nahuli ka ni Kensen, ikaw at si Tito G, agad kayong mamamatay paeho. Ha? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang magagawa ko? Maghanap ka ng ligtas na lugar para magtago, huwag kang magpahuli. Ang lahat ng susunod ay ipaubaya mo na sa akin. Ipaubaya sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Isang business na boss, habang buhay na boss. Nasa panganib si Tito G. Paano ko naman siya pababayaan? Boss. Huwag ka nang umiya. Ibabalik ko si Tito G. Ipapalam ko kay Kensen kung gaano katakot ang isang forbidden spellcaster na walang takot mamatay.